أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri, pasalamat kay Allah. Tayo ay patuloy na nagpapasalamat saan ay naipagpapatuloy rin natin ang ating gawain. May isang taon na dito, no? May isang taon na ba? October, malapit na. October na. October magsimula. Mag-iisang taon na rin pala, no? Hindi natin namalayan. Alhamdulillah. Ang pinakamalaga ay ito ay ipagpapatuloy natin, no? So, inshallah, nandito pa rin tayo sa Surah Abasa. Hindi natin na tapos nakaraan. Naumpisahan natin ang Surah Abasa. Ito yung surah bumaba kay Propeta Muhammad sumakanyang kapayapaan. Kung saan ay siya ay kinakausap niya ang mga pinuno ng tao sa Makkah, ngunit dumating sa kanya ang isang bulag. Ang pangalan si Abdullah ibnu Ummul Maktum. Kung saan kaya ang sahaba na ito kapag nakakita ni Propeta Muhammad ay palagi niya pinapaalala. Ito sabi na yung tao na kung saan dahil sa kanya ay ataba kasi yung sa Arabic, ang ataba ay yung napagsabihan. Ikaw sabi niya yung dahilan, napagsabihan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sura na ito, pag binasa ang pinaliwanag ang sura na ito, talaga hindi maalis yung dahilan ng pagbaba. Ito kay Abdullah ibnu Ummul Maktum, kung saan ang isang bulag na humingi ng payo, ng aral, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang propeta ay nagsimangot o hindi maganda yung mukha, pinakita nangyari sa kanya at tinalikuran niya ito. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala ang pinagsabihan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So nandito tayo ay umabot tayo, hindi na natin kasi hindi natin matapos ulit. Dito tayo sa aya na 17. May sumusubaybay sa atin. Dito tayo sa aya 17. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutilal insanu ma'akfara. Ibig sabihin ng kutila, dito sa kasumpa-sumpa ang tao na hindi nanampalataya kay Allah. Siya ay napakawalang utang na loob. Ibig sabihin, ang kutila, ang ginamit ng Pilipino dito, ay sabi niya kasumpa-sumpa. Pero ang meaning ng kutila minsan ay halaka. Ang halaka ibig sabihin ay kasawian o napahamak. Minsan din ang kutila ay luina. Ibig sabihin ng luina, ito yung isinumpa. At sinabi natin anong ibig sabihin ng isinumpa. Pag sinumpa ang isang tao ay malayo sa hawak at habag ng Panginoon. So, sino ang isinumpa? Ang mga tao. Sinong tao? Ang mga walang utang na loob. Tulad ng sinabi dito, yung mga walang utang na loob. Paano yung utang na loob? Sabi yung utang na loob, hindi daw binabayaran. No? Pero tinan mo dito sa Quran, sabi niya, isinumpa, anong dahilan? Nakalagay dito, sinabi niya, ay kasumpa-sumpa ang mga tao na hindi nanampalataya kay Allah, siya ay napakawalang utang na loob. Tinan mo yung Pilipino dito, napakawalang utang na loob. Bakit napakawalang utang na loob? Sino yung mga taong ito? Ito yung sinasabi natin na kung saan nilikha siya ni Allah. Binigay ang lahat ng pangangailangan niya sa mundong ito. Tapos iba yung sinasamba niya, iba yung kinikilala niyang Panginoon, at higit sila, iba yung pinagpapasalamatan niya. Kaya saan nasabi na napakawalang utang na loob. Kaya mga tao na ganito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay malayo ang awa at habag ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit kayo walang utang na loob sa Panginoon? Ano ba yung nangyari? Bakit hindi nyo sambahin ng Panginoon? Hindi sundin ang utos. Kaya sabi ng Quran, min ayyi shay'in khalaqa.
Sabi niya, sa ano bang bagay siya ay nilikha namin? Saan ba kayo nanggaling? Sa anong bagay ba kayo nilikha? Bakit kayo hindi sasamba sa Panginoon? Saan ba? Ano ba yung pinagyayabang ninyo, kumbaga sa atin? Ano ba yung pinagyayabang mo? Bakit hindi ka sasamba sa Diyos? Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kayo naman, sabi niya, itinan mo, pinapaalala ng Panginoon. Kayo naman, sabi nilikha namin mula sa nutfa, mga patak ng similya ng lalaki at babae, at aming binigyan siya ng ganap na sukat. Ibig sabihin, ito yung ginawa kang tao. Walladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Ibig sabihin, ginawa ka ng tao. Imagine, mula sa similya, ang similya walang halaga. Walang halaga. Kaya nga, pinapatingin ito tinamang Quran, pinapatingin saan ka nang galing. Tapos sinasabi ng Quran din, galing ka sa similya na kung saan ay mula sa pinanggagalingan din ng dumi. Tapos lumabas ka mula sa pinanggagalingan din ng dumi. Tapos magyabang ka. Ano yung pinagyayabang mo? Parang gano'n yung sinasabi ng Quran. Kaya bakit ito parang binabanggit ng Quran? Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, maaari siya manumbat. Bakit mo panunumbat yung ganito? Binigay mo, tapos babanggitin mo. Di ba panunumbat? Parang banggitin mo yung ginawa mo sa isang tao. Dito, Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga pangalan niya Mannan. Talaga, siya ang may karapatan dito. Siya naman ang Panginoon. Kung anong gawin niya, walang sino makapag-upos. May makapag-upos ba kung gawin niya ito? Panginoon siya. Kaya sabi niya, saan ba kayo nanggaling? Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, galing kayo sa similya. Tapos inayos kayo, naging tao kayo doon sa sinapupunan ng inyong magulang. Tapos sabi ng Allah, summas sabila yassara. At pagkatapos kanya kayong ginawa, maging magaan ang daan sa kanya. Ang sabil, ang literal meaning ng sabil, daan. So maraming daan. Either yung ipinanganak ka, daan ng panganganak sa'yo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, summas sabila yassara. Ginawa, madali ang paglabas mo. Although marami namang namamatay dahil sa panganganak, no? Pero sa kabila nung sinabi ng Quran, maaaring ito, yung madali yung paglabas mo. Kasi although may mga gano'n na pangyayari, pero yung karamihan naman, madali. Madali naman yung mga nanganganak. Ay, yung mga may asawa, nakikita nila kung paano mga anak. Yung mga babae natin, kung gaano doon, mahirap manganak, pero minsan madali lang, no? Parang yung iba nga, hindi nila nararamdaman. O mayroong mga ganun, parang lumalabas na pusa, no? Parang, o parang umihi lang daw. Pero sa mga iba, pero hindi naman lahat. Sa mga iba naman, mahirap. Ang mahalaga, ang sinabi ng Quran, summas sabila yassara. Ginawa naming madali ang daan patungo sa paglabas mo. Una, sabi nila yung sabil, yung pamumuhay, pwede rin. Yung pamamaraan, yung daan ng pamumuhay mo, ginawa ng Panginoon na madali. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa labas na, ay madali yung paglaki mo, paano ka nabuhay, nakapagpamilya ka, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng apo, ganito, ganyan. Yung mga may apo na. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma amatahu fa'akbara. Pagkatapos sabi niya ay, at matapos ng kanyang, pagkatapos noon, pinalaki ka, lumaki ka na, tumanda ka na, pagkatapos sabi ng Quran, thumma amatahu fa'akbara. At matapos kanyang kinitilan siya ng buhay at inilagay siya sa kanyang libingan. Pagkatapos, tayo ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, galing similya. Tapos, inilabas ka sa mundong ito. Tapos lumaki ka, ganito ganyan, nakapagpamilya ka, lahat-lahat. Pagkatapos sabi niya, ikaw ay mamamatay. Tingnan mo, parang inaano niya yung una. Ano ang dahilan? Bakit kayo hindi sumamba sa akin? Bakit hindi niyo ako kilalanin? Saan ba kayo nanggaling? Galing kayo sa similya. Pinalabas kayo. Pinanganak kayo. Lumaki kayo. Pagkatapos niya, mamamatay kayo. Bakit kayo magyabang? Bakit hindi kayo, wala kayong utang na loob? Ang hiningi lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kilalanin siya. Kilalanin siya nag-iisa.
sa kanyang pangalan, sa kanyang katangian, nakarapat sa pagsamba sa kanya lang, sa kilalanin sa kanyang nag-iisa sa kanyang mga gawain. Ito lang ang hiningi ng Panginoon. Sundin ang kanyang gusto. Ito lang naman inihiling. Nasabi ng Allah sa Quran, pagkatapos kayo ay mamamatay, tapos ilalagay kayo sa libingan. Paakbara. Akbara, ibig sabihin ililibing kayo. Kung maalala ng tao ito, oy, totoo naman. Di pagbasta mo lang yung aya na ito, oy, oo naman. Bakit hindi ako sasamba sa Allah? Ha? Siya ang naglikha sa akin, tapos mamamatay ako, ilalagay ko sa libingan. Talaga mangyayari ito. Sa lahat ng tao, mangyayari ito. Na tayo ay mamamatay at ilalagay tayo sa libingan. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla lamma yaqdi ma amara. Hindi natapwat ang tao ay hindi tumutupad sa ipinag-utos niya sa kanya. Ito sabi niya yung dahilan. Ang dahilan, bakit hindi sila sumasamba, hindi tumutupad. Hindi nila sinasagawa ang ipinutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Dahil ang totoo, sinasabi ko na, paano yung tama na pagpapasalamat sa Diyos? Una, dapat sa puso. Ang anuman mayroon tayo, ay dapat paniwalaan natin ang lahat ito galing sa Diyos. Tapos sabihin natin, ikwento natin. Pagkatapos ay gawin ng ating katawan. Ibig sabihin, ang anumang biyaya, halimbawa, ito yung biyaya na sarili natin, kalusugan natin, ay gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa pagsunod sa Diyos. Yan ang totoong pasasalamat. Hindi sapat yung salamat sa Diyos, ganun lang. Ay, hindi yung sapat. Hindi sapat yung ganun. Dapat, mayroon kang gagawin. Gawin mong inutos ng Diyos. Yan ang totoong pasasalamat. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falyanzurul insanu ila ta'ami." Pagkatapos binaling ng Panginoon, ang sabi niya, kaya't hayaan ang tao na ay magsaalang-alang ng kanyang pagkain. Pinapatingin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga tao, tingnan ninyo. Tingnan niyo yung pagkain ninyo. Ito, pagkain na naman yung parang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo ang kinakain ninyo. Pagkain. Tingnan, palyanzuril insan ila ta'ami. Taam pagkain. Pagmasdan ng mga tao ang kanilang kinakain. Sino ang gumawa niyan? Una, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandito pala tayo. May nalagkalatawan tayo na isa na. Summa amatahu fa akbara. Pagkatapos kayo mamamatay, ilagay kayo sa libingan. Summa ida sya'a ansyara. At pagkatapos kung ito ay kanyang kaluuban, siya ay kanyang bubuhayin muli. Ibig sabihin, nilikha kayo, mamamatay kayo, ilalagay ka sa libingan, tapos bubuhayin kayo muli. Ito yung nakalimutan din, bubuhayin muli. Yung summa ida sya'a ansyara. Tapos, bagkus sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan na hindi sila nagpapasalamat, ay hindi sila sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi niya, tingnan ninyo ang pagkain ninyo. Anna sababnal ma'asabba. Anna sababnal ma'asabba. Kung paano namin ibinuhos ang saganang tubig. Ang ulan yan, biyaya yan. Alam naman biyaya. Kasi, ulan kasi, pag bumaba yan sa lupa, di ba, nakikita niyo yung pananim? Ang pananim, di ba yung butil? Di ba yung mga, ano ba, tinatanim na buto na, tulad ng mga palay, di ba, babasa yan, lalabas yan, di ba, lalabas. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kami sabi nagpaba ng tubig para mabasa ang mga pananim. Kasi kung hindi yan walang ulan, maging dry ang lupa, magtanim ka o hindi yan tutubo. Di ba? Hindi yan tutubo. Magkailangan mo ng patubig. Alam mo bang pinigilan lang ang ulan? Pinigilan lang ang ulan. Kahit gaano kalaki yung Sandriki Dam natin yan, mauubos yan. Ilang taon na limbawa hindi umulan. Di ba? Pinakamalaking dam sa atin, sa Pilipinas, yung Sandriki Dam. Pero ilang taon yan walang ulan, mauubos yan, kahit gaano kalaki yan.
Kailangan talaga ng tubig. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nagpababa ng tubig. Anna sababnal ma'a sabba. Pagkatapos sabi na summa sakaknal arda sakka. Sabi niya, siyempre pagbaba ng tubig at hinati namin ang kalupaan. Ang hinati dito, ibig sabihin yung mabiyak. Di ba? Kapag bumaba yung tubig, tumubo yan yung pananim. Bago tumabas yung tumubo galing sa lupa, mabibiyak ang lupa. Yun yung sabi, mabiyak. Di ba? Magkabiyak-biyak yan. Para makalabas yung tutubo. Oh, yung bubuka. Bubuka, yun yung sakak na. Summa sakak na. Sinabi ng Quran, kami sabi niya. Di ba? Sakak na. Kami sabi niya ang nagpabiyak ng lupa para lumabas ang pananim. Summa sakak na. Arda sakak. Dito lang, ito nagpapaliwanag tayo. Sinasabi natin, nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Pero yung sinabi dito sa Quran, sabi niya, kung masakap na lang kasakta at hinati namin. May kasama ba yun? Wala. Napaliwanag natin ito yung bubiyak kanina. Isangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga gawain ng Allah, isa sa mga gawain ni Allah, ang patungo ng pananim. Ang palabas ng pananim mula sa lupa. Sabi niya, sapak ng kami. So, paano natin? Yung mic. Sabi niya, mainit kasi, mainit. Sabi niya, kami. Pero hindi ibig sabihin ng kami dito ay marami, may kasama ang Diyos sa kanyang mga gawain. Wala siyang kasama sa kanyang gawain. Naglikha. Ulo sinabi niya sa Quran, wahalak na. Nilikha namin. So, ang ano dito, sabi niya, pang-respect, sabi niya. Plural, pang-respeto. Ito meron yan. Sa mga grammar, meron yan. Ibig sabihin yung pang-respeto. Ibig sabihin, parang, kahit halimbawa, hindi kayo kasama, sabihin ko, kami ang gumawa niyan. Pero ako lang. Meron yan sa salita. Sa Arabic meron. Kahit hindi kayo kasali, sabihin ko, kami ang gumawa. Pero ako lang ang gumawa, no? Ganon kahit ang Quran, kahit ang Allah subhanahu wa ta'ala, gumagamit yan ng ganito. Na, kami sabi niya ang lumikha, kami sabi niya ang nagpatubo, pero wala siyang kasama. Sinasama niya lang ang mga iba pang nilikha. Ginagamit lang ang salitang kami, namin, pero ang totoo siya lang mag-isa. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faambat na fiha habba. At pinapangyari namin na ang butil ay tumubo o rito. Binanggit unang pagkain, butil. Ang butil, ang ibig sabihin ng hub. Ang ano sa Quran, yung tinatsabi niya, ano ito? Pambat na piya. Hab. Butil. Alam mo yung butil yung one? Ang butil, ito yung pagkain na pwede siya itago. Ito yung pwede pagkain ng tao. Halimbawa, yung arena. Ang arena, butil yan. Ang bigas, butil. Yung, ano pa? Yung corn, mais, butil. Ito yung, basta butil. Ito yung pagkain, yung butil, ibig sabihin ito yung mga pagkain, pwede siyang itago. At ito yung pagkain ng tao. At ang pagkain na ito, mga butil-butil na yan, matawag na butil, ito yung sapat sa tao. Maaaring makukuha natin. Dahil ang prutas, hindi maaaring pagkain ng tao kasi yung prutas hindi pwede itago ng matagal. Kaya hindi maaaring pagkain ng tao. Kaya nga, doon sa Zakatul Fitr, dapat yung butil. Kasi yung butil pwede itago. Ang prutas hindi pwede pang Zakatul Fitr. Kasi hindi pwede pagkain ng matagal. Lahat ng tao, kinasanayan natin na ang pagkain ay galing sa butil. Kaya paambat na fiha, habba sa Quran. Butil. So kahit yung mga yung hindi man kumakain ng bigas, kumakain sila ng arena. Ang arena, butil din yun. Yung trigo. Di ba butil din yan? Wala kasi sa atin din ng arena, pero pagkalam ko butil din yan. Butil din, tama ba ako?
Diba? Oh, yan. Kaya nga sabi niya, pinatubo namin ang mga butil na bilang pagkain ng tao. Imagine kung hindi pinatubo, anong makain natin? Ngayon, ang binabanggit ng Allah, parang sinusumbatan tayo dito, parang yung pagkain, kami sabi niya nagpatubo ng mga butil na bilang pagkain ninyo. Hindi niyo pa ako pasalamatan. Hindi niyo pa ako kilalanin. Hindi pa ninyo ako sambahin. Kaya nga ang Quran sabi na, paambat na piya habba, wa inaban, wa qabba. Wa inab, sabi niya, gayon din ang ubas at pagkaing halaman sa mga kabahan, sa mga bakahan. Wa qabba. Sabi niya, inab, ang inab, yung yung ubas. Actually, sabi niya, bakit binanggit yung ubas dito? Ang ubas, prutas yan. Sabi nila, marami daw benefits yung ubas. Hindi ko rin alam yung mga benefits. Hindi naman tayo mga doktor, mga ano. Maraming kabutihan ang naidudulot na ibibigay daw ng ubas. At saka higit sa lahat, ang inab ay prutas siya na banggit sa prutas sa paraiso. Pero, yun lang, pangalan lang ang parehas. Parehas ang pangalan ng ubas. Parehas din yung prutas sa paraiso ubas, pero iba yung lasa. Dito mayroon pang may buto-buto pa. Di ba nagharap tayo yung seedless sabi nila. Sa paraiso, may ubas doon, walang mga buto na yan. May buto-buto pa, pag nakagat mo, mapait. Mapait yun. So, ang mahalaga, binanggit ng Quran, sabi nila, mahalaga. Una, sabi nila ay maraming benefits, umahalaga yung prutas na ubas. At sabi nila, dahil ang ubas, binanggit ito ng Allah, dahil mayroong prutas na ubas, binanggit din sa prutas sa paraiso. Ang qabba, wa inaba, wa kadba. At ito sabi nila yung dito, yung kadba, ito sabi niya yung pagkain halaman sa mga bakahan. Ano ito, mga damo? Ito ata yung pagkain ng hayop. Yung mga damo na hindi naman pagkain ng tao. Kasi bakahan, yung mga pagkain, ibig sabihin ito yung tawag diyan? Hindi lang dahil, yung lahat ng pagdamo, hindi lang dahil, may yung mga tumutubo na nagiging pagkain ng mga baka, ng mga hayop. Di ba? Ano man, marami kasi ito makikita mo sa disyerto. Kasi yung Quran, sa mga Arabo, alam mo, kapag, ito hindi ko alam na kung nakita nila, di ba, yung disyerto, matagal yan walang ulan. Pag ng ulan, may tutubong mga damo. Yun ang sabi niya, kami rin ang nagpatubo dyan para may magkain yung mga hayop, para yung hayop, may makain kayo. Kasi kinakain nila yung hayop. Kung walang damo, ano yung kainin ng hayop? Mamatay rin yung hayop. Yun ang sinasabi ng Quran. Wa inabaw wa qadba, wa zaytunan, wa nakhla. Zaytun, yung ulib. Ulib ba ito? Ano? At mga oliba at punong palmera, datilis. Ito ang oliba ito yung prutas dun sa Palestine na sinisira ng mga Hudyo, no? Binubuldo sila ng mga Hudyo, no? Sa Islam, kahit sa gira, hindi pwede manira ng pananim. Pagkain yan. Pero ang ginagawa ng mga Hudyo, sinisira nila yung maano daw ito? Masustansya ba ito yung langis na ito? Ulim ito, malangis yan, parang langis. Langis, ginagawang langis. Pero, ginagawa lang, pero yung fresh niya, yung fresh, yung bunga, hindi pa nagagawang langis. O parang gamot, no? Ang mahalaga binanggit ng Quran, kasi ito yung pagkain nila. Kaya binabanggit, tingnan niyo yung mga pagkain nila. Yung zaytun, ang zaytun umaabot sa inyo. Kasi ito, sa Saudi Arabia kasi yung Quran, sa Makkah ito binaba. Tingnan niyo, yung zaytun umaabot sa inyo, kasi ito yung binabanggit na pagkain, hindi yung mga talong, hindi yung mga, natin, kasi wala naman sa kanila. Kaya ang binabanggit ng Quran, yung nakikita nila ng mga Arabo, tulad ng mga adma, yung sinasabi natin yung pagkain ng hayop. Mayroon yung lalabas sa desierto kapag umulan. Kayo lang pinapatingin ng Allah subhanahu. Tingnan ninyo.
Ay, may hamog. Oh, tingnan mo. Tapos yun ang pagkain ng mga hayop. Kasi mga nagpapastol, pagkain ng tupa at saka yung kamilyo. Pagkatapos sabi na zaytun, nakla, lalo na yung datilis. Ang datilis kasi yung dates na yan, puno ng dates, na nakikita ng mga Arabo, yun ang pagkain nila. Tingnan niyo yung dates na yan. Sabi nila, ang pinaka maraming pakinabang na puno ng datilis, puno ng dates. Bakit? Lahat ng bahagi ng katawan niya, bahagi ng puno, ay nagagamit. Nagagamit yung puno, nagagamit yung bunga, nagagamit yung dahon. Parang niyog kasi siya. Parang nagagamit lahat. Useful ba yung lahat ng yung party ng puno na ito? Pag ginagawang walis din, no? Kaya nga, sabi niya, tingnan ninyo yan. Sino ang gumawa ng datilis? Na pagkain ninyo. Pinapatingin ng pagkain. Pagkatapos sabi niya, wahadaika hulba. Hadaik, ito yung mga hardin. Hulba, ibig sabihin na, basahin ko muna yung Pilipino niya, at mga halaman na makapal at malago sa maraming puno. Ibig sabihin, nakikita niyo yung mga hardin, na punong-puno ng mga halaman, na ito yung hulba, ibig sabihin, punong-puno, hadaik. Pagkatapos sinabi ng Allah, wa fakihatan wa abba, at mga bungang kahoy, at abba, ang abba, hirba, lunti ang damo, at iba pa. Pakiha ito yung prutas. Pinapatingin mo din ng Quran, no? Pati prutas, tingnan ninyo. Pagkain ninyo, tingnan ninyo. Ang pakiha, lahat ng prutas, tulad ng mga mouse, yung mga saging, yung mga prutas, no? Yung mga hindi pwede itago ng matagal. Pero pinagtatalungan sa atin sa Pilipinas, yung kamatis. Kung prutas ba o gulay, yung pinagtatalungan. Ano ba, Edimir? Prutas? Yung kamatis daw. Prutas o prutas daw. Ay, pabayaan mo na. Bayaan mo na. Ang mahalaga sa Arabic, yung pagka, yung mga pagkain na hindi pwedeng itago ng matagal. Yan. Pag mga matagal. Ang abba, ito yung lahat ng anumang halaman, kung pinutol mo, tapos tutubo ulit. Yung tutubo ulit yung tulad ng mga kamuti. Marami kasi nilang kamuti. Ano pa? Sa Saudi, meron ba mga ganun na pananim? Kasi binanggit ito ng Quran. Ang malaga yung abba, lahat sabi niya ng anumang halaman, kapag pinutol mo, tutubo pa. Babalik yung niya. Yun ang abba. Yun ang tinatawag na abba. Ito imagine binanggit ito ng Quran. Kasama na dito yung mga, kung dito sana sa atin, pero sa mga Arabo ito, hindi ko alam. Ito yung mga talbos ng kamuti, yung mga kamuti, no? Ano pa ba? Alugbati, mga ganon, no? Hindi, dapat yung gumagapang naman. Yung mga kangkong, pero ewan ko sa Saudi kung mayroon silang, may sito, pag pinutol, makamatay na yung, ang mahalaga ganon. Ang Quran, tingnan mo, binanggit ang mga ganitong pagkain. Pagkatapos sabi niya, mata'al lakum wali an'amikum. Bilang ikanabubuhay at pagkain sa inyo at sa inyong mga bakahan. Imagine ang binanggit na yun, binanggit natin mga pangalan ng pagkain. Sabi niya, una, pagkain ninyo. At ganun din, pagkain din ng mga hayop. Mga bakahan, ibig sabihin yung mga hayop na pinapastol. Kasi yung mga dahon-dahon, di ba? Pagkain din yun. Kahit yung gulay, kinakain din ng kinakain din ng mga hayop. Kaya sabi niya, ang lahat ng binanggit ko yan, pagkain ninyo at pagkain ng mga hayop. Di ba? Kasi yung hayop naman, yun naman, nagkakainin din natin. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so ano natin muna yung connection ng doon sa una. Sabi niya, isinumpang tao, yung sa tao muna. Di ba? Actually, yung unahan nito, sabi niya, galing kayo saan? Di ba? Galing kayo saan? Galing kayo sa similya, tapos kayo lumabas sa tao. Pagkatapos kayo lumaki dito, tapos kayo mamamatay, tapos ililibing, tapos bubuhayin kayo muli.
Ano ang connection sa mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkain? Parang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan niyo yung pagkain na yan. Ang pagkain na yan, ang mga butil na yan, mga prutas na yan, ano man nakikita niyo mga pagkain, ganyan din kayo. Ganyan din kayo. Tingnan niyo. Ang butil, lumabas. Alam mo, din natin sa palay, lumabas. Tapos ang ganda, namunga. Kinuha ang bunga. Pagkatapos, naging dilaw. Di ba kapag ano na, namunga na yung palay, naging dilaw na yan? Paging dilaw, ano yung mangyari? Magtagal, matutumba na. Pagkatapos, mawawala na. Susunugin, mawawala na. Ganon kayo. Galing sa sinapupunan, pinanganak, lumaki, nag-asawa, nagpamilya, karoon ng anak, nagkaapo. Pagkatapos, mamamatay. Pag namatay, wala na sa mundo. Ayun ang koneksyon ng binanggit na una sa tao, galing kayo saan? Binanggit naman yung pagkain. Ganon din kayo. Kung magmuni-muni kayo, pagmasdan niyo yung pagkain na binanggit, ganon din. Ganon kayo. Tulad din kayo ng pagkain. Tumubo. Tumubo tayo kasi galing, parang ang pinagkaiban lang, tayo si Milya. Tumubo. Parang tumubo din tayo. Ang butil, tumubo. Tumubo pa, lumabas, namunga. Ang tayo, similya tayo. Parang tinanim ang similya, tumubo, naging tao lang. Ito lang tao. Ito lang butil. Pero parehas naman yung hantungan ninyo. Yung butil kapag namunga na, tumanda na, mawawala sa mundo. Kayo rin, nagkaroon kayo ng pamilya, ganun, mamamatay, mawala din kayo sa mundo. Tingnan mo yung koneksyon ng dalawa. Pinanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pagmasdan mo yung Quran. Kaya nga ang Quran, dapat yung minumuni-muni, pinagmamasdan, hindi lang basahin. Yung mga koneksyon ng bawat mga ayah. Ito yung mga ulama natin na nagpapaliwanag ng mga ganito. Pagkatapos, binaling na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang surah, ang daming topic. Sabi niya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Magkagayon man, kapag sumapit na ang sakha. Ang sakha ang pangalawang pag-ihip ng tambuli sa araw ng muling pagkabuhay. Sakha, actually yung mga sakha, ito yung mga pangalan ng araw ng pagkiyama, ito yung paggunaw ng mundo. Ito yung, minsan yung tinatawag, Yaumul Qiyamah. Ito rin yung sa Suratul Najiat, فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ Yung Tamma, Sakha, Qari'ah, Al-Haqqa. Ano pa yung mga pangalan na yan? Iba-iba yung pangalan, pero isa lang tinutukoy diyan. Ito yung paggunaw ng mundo at pagbuhay muli. Ano yung paggunaw ng mundo? Dalawang ihip lang naman. Ang paggunaw ng mundo at pagbuhay muli, dalawang ihip lang. Unang ihip ni Israfil sa kanyang trumpeta, lahat mamamatay. Sabi ng alawa, nufiqa fis suri, wa nufiqa fis suri, fasaika man fis samawati, wa man fil ardi illa man sya Allah. Unang ihip, mamamatay, sabi niya, ang lahat ng nasa langit at saka nasa lupa, maliban kung sino man ang gustuin ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi mamamatay. Pinaliwanag ko sa inyo nito kung sino ang hindi mamamatay. Hindi natin paulit-ulit. Kasi baka sabihin na nagdarasya, paulit-ulit tayo. Maliban kung sino man ang gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi mamamatay. Pagkatapos sabi ng Allah, summa nufiqa fihi ukhra. Pagkatapos, pangalawang ihip na naman. Faidahum qiyamoy yandurun. Alam niyo yung kaluluwa, di ba may kaluluwa, lahat tayo may kaluluwa. Mag-iihip na yun, magliparan na yung kaluluwa. Pupunta na doon, na kung saan yung libingan natin, noon tutubo na naman tayo. Lalabas na naman tayo muli. Na ito na yung paidaja at isakha. Yung sabi dito yung pangalawang pag-ihip. Pagbuhay muli. Ano ang mangyayari? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhi. Sa araw na ito, sabi niya, na ang mga tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid. Dito sa mundo, alam niyo yung kapatid? Ano ang kahalaga ng kapatid? Ang kapatid, katulong mo yan.
Alam mo, lumalakas ang loob ng tao kapag nandiyan yung kapatid niya. Lalo na yung nandiyan yung kuya niya, ha? Di ba? Di ba? Malakas ang loob yan, matapang yan. Ha? Nandun yung kapatid. Pero sa araw na ito, tatakasan niya na yung kanyang kapatid. Yung tumutulong sa kanya, kasi parang ang kapatid natin, ang kapatid dito, parang katulong mo. Tumutulong sa'yo. Sino nang tutulungan? Di ba yung magkapatid? Pero may mga magkapatid sa mga dito sa atin, may mga nag-aaway pa. Ano? Dapat din, ang totoo, ang magkapatid, nagtutulungan. Hindi nag-aaway. Kaya nga sabi ng Quran kay Musa, what sanasudu adudaka? Ya, biaki kay ibig sabihin, kay Musa, di ba ginawa niya si Harun, kapatid niya, Harun kapatid niya si Musa. Ginawa niyang propeta, sabi niya, para tumulong sa'yo. Kaya nga ang kapatid, talaga katulong. Kaya lumakas ang loob ni Musa para palakasin siya, tutulong siya anumang gawain niya, gawain ni Musa. Yun ang news ng kapatid. Sa mundo. Pero sa kabilang buhay, tingnan mo, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Sa kanyang kapatid. Wa ummihi wa abi. At sa kanyang ina at sa kanyang ama. Gaano alam mo, sa mundo, ito dumaan tayo sa pagkaanak. Kapag may problema natin, sino yung tatawagin natin agad? Nanay, tatay. Ina, ama, di ba? Nanay, tatay. Di ba? Ibig sabihin yung inaasahan mo tutulong. Yung nanay at tatay. Lalo yung mga bata, di ba? Kapag mga bata pa, agad-agad yung kunting problema, nanay, tatay na. Mga independent ba? Yung mga dependent po sa magulang. Hindi pa independent, tingnan mo. Kunting problema lang. Nanay, tatay na. Pero pagdating sa kabulang, kahit ganyan, ang nanay, tatay nila, yung tumutulong sa kanya, tatakasan niya. Tatakasan niya yung nanay, tatay niya, na yung tumutulong sa kanya. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasahibatihi wa bani. Ganon din sabi niya at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Alam mo, dito sa mundo, halos hindi mo mapag-iwalay yung mag-asawa. Di ba? Gano'n yung pagmamahal ng mag-asawa. Dito sa mundo. Pero pagdating sa kabilang buhay, tapos sinabi na ng Quran, tatakasan. Tatakasan ng bawat isa kahit ang kanyang asawa. At ganun din yung mga anak niya. Tatakasan niya. Layuan niya. Tatakas siya sa kanyang anak, sa kanyang mga asawa, sa kanyang asawa. Bakit ba yung mayroon? Bakit siya tatakakas? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mayroon. Likulli mri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Sa araw na ito, bakit ganito yung pangyayari? Takasan ang mga binanggit natin. Sabi na sa araw na ito, ang bawat tao ay nababahala lamang sa kanyang sarili at hindi makapagbigay ng pansin sa iba. Alam niyo, dating sa kabilang buhay, ito yung pagbubuhay mo, lahat ng tao takot. Kaya nga, ang alam niyo, nakaganyan ng lahat ng tao, nakatingin sa taas. Imagine imagine natin. Bubuhay, nabanggit sa hadith, bubuhayin ng tao. Pagdating sa kabilang buhay, walang saklot, walang damit, hubot-hubad. At dito, anumang natanggal, ay babalik. Kahit halimbawa ito yung tinuli, Quran sa rin sinabi ng, natin binanggit ng hadith, kahit yung tinuli, tinanggal yung balat, babalik yun. Pagkatapos ay walang mga tsinilas. Yun ang bubuhayin ka muli. Kaya nga si Aisha, nung binanggit ang hadith, ang Quran, ay nung binanggit yung hadith na yun, sabi niya, paano yun? Hindi magtinginan ng lalaki babae. Sabi niya, paano yun? Hubot-hubad. Hubot-hubad lalaki babae. Bubuhay mo lang sa fruit. Ano yung sinabi ng Quran? Binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayan ito. Sabi niya, di kulli mri'in
minhum yawma idin sya'nun yughni. Ang iniisip lang ng bawat isa sa atin doon, sarili niya. Kasi walang makatulong sa kanya. Sarili mo lang. Kaya nga dito, ang unahin mo sarili mo. Pagdating sa kabilang buhay, walang makapagligtas sa iyo, maliban sarili mo. Kung hindi ka nanampalataya, hindi ka gumawa ng kabutihan, pantay-pantay yung tao. Hindi ka nang-allow sa subhanahu wa ta'ala ng tao, ay pantay-pantay. Ang mahirap at mayaman na yan, pagsubok lang yan. Ang naging mahirap, pagsubok lang. Ang naging mayaman, pagsubok lang sa kanila. Ang mundong ito, parehas lang. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, parehas. Dumaan ka lang. Ang mundong ito, lugar ng pagsubok. Kahit anong gawin mo, kahit anong sitwasyon mo, ay lahat pagsubok. Lahat ay pagsubok ang lahat ng sa mundong ito. Kaya ang mundong ito, actually walang pahinga. Meron pahinga ba? Nararamdaman nyo may pahinga. Pag kinabukasan, natulog ka bukas, trabaho na naman. Brother Solis. Di ba ganun ang buhay? Bukas, pahinga ka ng gabi, bukas, trabaho naman. Business, nagtinda ka na naman ng manok. Ikaw naman, tricycle ka na naman. Yan yung inisip mo. Darating ang gabi. Inisip mo bukas. Yung teacher, umaga pa lang magising. Punta sa school. Ano ang buhay? May pahinga ba yan? Alam mo yung mga teacher, inisip lang, sabi niya, 16 na ako, makapag-retired na. Gusto na bumilis ang buhay, ang edad nila. Gusto na magpahinga. Walang pahinga. Actually, yung mundo, nakalak ng insana fi kabal. Bilisan na natin. Papatayin mo na sandali yan. Bilisan ko na. So, ang mahalaga, kailan lang tayo makapahinga? Kapag nakapasok ka ng paraiso. Yun ang pahinga. Kapag nakapasok ka ng paraiso, yun ang pahinga. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya dalawang klase ang tao pagdating sa kabilang buhay. Sabi niya, Wujuhu yawma idin musfira. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay nagniningning. Meron bang mukha nagniningning? Pero grabe yung binanggit ng Quran, ha? Nagniningning bilang tunay na sumasampalataya sa isa ng Allah. Hindi naman ito nagniningning yung parang sila noon. Ibig sabihin, ito yung mga kasabihan kapag masaya ka. Paano yung itsura ng masaya? Yun ang tinatawag ito, yung nagniningning. Nagniningning, ibig sabihin sa kasiyahan. Batay mo yung mga cellphone natin ninigan. Saan ba? Okay, yan pala. Nagniningning. Ang ningning dito, ibig sabihin yung maaliwalas. Yung, alam mo kung makapasok ko na sa paraiso, nakita mo na sa kanan na yung, nandito na, sigurado ka ng paraiso. Hamok na kitabi, sabi, basahin nyo, paraiso na ako, gaano kasaya naman ng tao. Alam niyo, ito na lang, huwag na tayo, kasi kabilang buhay yun. Para maano natin, maintindihan natin. Yung tao, halimbawa yung nag-exam ng board exam, yung mahirap yan. Tapos nakapasa, lumabas na dito yung pangalan ng gaano kasaya. Lahat ng kapitbahay, nakapasa ako, nasa loob ng bahay niya. Ipagyabang niya, sayang-saya. Yun, nakapasa lang ng board exam. Paano na kaya doon sa paraiso, ay sa kabilang buhay, na paraiso ka na, ligtas ka na sa impyerno. Gaano naman kasaya? Gaano yung itsura ng mukha ng tao? Yun yung sinabi nagniningning. Pagkatapos siya, dahikatun mustabsira, na humahalakhak at nagsasaya sa magandang balita ng paraiso. Humahalakhak. Hindi lang tawa. Halakhak ang binanggit dito. Ibig sabihin, gaano kasaya? Yung tuwang-tuwa, sayang-saya ka na ganyan. Ganon ang tao. Kapag may balita na paraiso na siya. Magpanawa ay mapabilang tayo sa mga taong ito, tabigan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapabilang tayo sa mga ganito, maging mayaan, hahalak-hak. Sabi ng, nagniningning ang mukha. Kasi dalawa lang ang mukha doon sa kabilang buhay. Ito, ang pangalawa, sabi niya, wujuhu yawma idin alayha ghabara. Basahin ko yung Tagalog para ano. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay may bahid ng alikabok. Ang tanong, bakit may alikabok ba doon? Bakit sabihin may bahid? Nalagyan ba ng alikabok? Hindi naman yung Quran. Hindi yung alikabok. Hindi ito yung literal na alikabok. Walang alikabok doon. Ang ano dito, paano ang itsura ng tao na halimbawa hatulan na siya ng kamatayan?
Gaano yung, halimbawa ito hatulan na sa impyerno ka na. Gaano ang kalungkutan? Sa sobrang kalungkutan, makita mo yung sinasabi na parang may alikabok. Tinasabi niya, alikabok. Nga ba rin, ibig sabihin alikabok. Yun ang itsura. Tayo na yung mag-isip kung paano yung itsura ng tao na hinatulan, dito lang sa mundo, hatulan ka na. Wala na. Hatulan ka ng kamatayan. Finish ka na. Finish na. Yun masobring doon. Ito, hatulan ka na, impyerno ka na magpakailanman. At siguro si impyerno, nabanggit na natin yung impyerno. Pagkatapos sabi niya, tarhaquha katara, at kadiliman ang lalambong sa kanya. Lalambong. Ibig sabihin yun ang dilim. Ang impyerno walang dito lang na walang yung lamok lang. Yung walang kurinti lang. Alam mo yung tao ngayon, yung panahon natin ngayon. Wala lang ng kurinti, walang wifi. Hindi nga mapakali. Yung wifi lang ang mawala. O mawala yung signal. Yung hindi lang maka-Facebook. Yung mawala yung kurinti. Tingnan yung tao ngayon, panahon ngayon. Sabi ko, grabe mga tao na ito. Grabe yung panahon namin noon. Wala mga akwan. Yung panahon namin noon, kailan na nag-ano yung mga cellphone na ito. Tarhaquha katara. Sabi niya, ulaika hum al-kafaratul fajara. Lahat sila yun, sabi niya, sila ay, di natin nabasa yung Tagalog na. Sila yung mga kafara, basahin ko yung Tagalog niya, lahat. Sila ang mga kafar. Ang kafara, mga nagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisahan sa kanyang sugo na si Propeta. Ang fajara, mga mapaggawa ng kasalanan. Ang kafir, anong pinagkabay ng kafir at saka fajir? Yung kafara at saka fajara. Lahat ng kafir, fajara. Ibig sabihin, lahat ng kafir na yan ay gumagawa ng kasalanan. Hindi niya nga naniniwala. Hindi niya naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang gagawa yan ng kasalanan. Wala na siya kanilang kasalanan. Wala na, kasi wala namang kinakatakutan. Wala namang pinapaniwalaan. Kaya lahat ng kafir ay fajir. Gumagawa ng kasalanan. Pero hindi lahat ng fajir ay kafir. Kasi mayroong Muslim gumagawa ng kasalanan. Pero hindi sila kafir. Nagsasala pa rin. Pero lahat ng kafir ay gumagawa na, automatic. Gumagawa na ng kasalanan. Dahil hindi sila naniniwala. Talaga kasalanan na. Pero hindi lahat ng fajir gumagawa ng kasalanan ay kafir. Ito lang sinabi na. Yun ang pinagkaibahan. So hanggang dito lang, nagkatan na, baka lumamig ano ba yung may sabaw ba? Baka lumamig yung sabaw. Kasi hindi naman sarap kapag malamig na yung sabaw. Hanggang dito lang, subhanallah wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. May tanong bro? Malinaw? Alhamdulillah. Nawa ay nagkaroon ng kahit papaano, no?